Kasi nga, pinanggalingan nito may threat sa buhay niya. Unang-una, tinanggal yung kanyang mga gwardiya, tama? So, ayaw kong debatihin yun. Ayaw kong puntahan yun. Sinabi niya may threat sa buhay niya. Ngayon, may nagtanong sa kanya, huwag ka mag-alala, ma'am. Sabi niya, dinig na dinig ko. Para sa ganon, ay mawala yung threat na yon o kaya makounter ang threat na yon. Sinabi niya, nag-hire na rin ako. Pag ako'y napatay. Meron pa siya sinabing, diretso ba papatayin ko kayong lahat? Iba yun eh. Iba yung pag ako napatay. Pero yung threat na merong laman, merong laman at buto. Diyan, tandaan mo to. May laman at buto, walang kondisyon ito, papatayin kita. Diretso yan. Diretso yun eh. Kaya sinasabi ko, emotional outburst ito eh. BP Inday Sara, sige nga. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ayun. Yung sinabi niya, huwag kang mag-alala, ma'am. Ewan kung sino yung kausap niya. Paano po ito online press con kung parang natanong siya ng isang reporter doon sa online Kaya sinagot niya, huwag kang mag-alala, ma'am. Kasi nga, pinanggalingan nito may threat sa buhay niya. Unang-una, tinanggal yung kanyang mga gwardiya, tama? So, ayaw kong debatihin yun. Ayaw kong puntahan yun. Sinabi niya may threat sa buhay niya. Ngayon, may nagtanong sa kanya, huwag kang mag-alala, ma'am. Sabi niya, dinig na dinig ko. Para sa ganon, ay mawala yung threat na yon o kaya makounter ang threat na yon. Sinabi niya, nag-hire na rin ako. Pag ako'y napatay. Meron pa siya sinabing, diretso ba papatayin ko kayong lahat? Iba yun eh. Iba yung pag ako napatay. Pero yung threat na merong laman, merong laman at buto. Diyan, tandaan mo to. May laman at buto, walang kondisyon ito, papatayin kita. Diretso yan. Diretso yun eh. Kaya sinasabi ko, emotional outburst ito eh. Sa nangyayaring struggle, sa nangyayaring, baka naman sabihin, kinakampihan ko na, ina-analyze natin dyan. Anong pinanggalingan ito? Anong pinanggalingan? Lahat na ng puwersa, lahat na ng kanyon ng House of Representatives nakatutok sa kanya, samantalang yung 349 na binigyan ng audit observation memo ng COA, tatawa-tawa lang. Nakaligtas sila. Bakit ganun? Pagkatapos may threat sa buhay niya. Itong mga tao niya na araw-araw inuusig ng good government. Ito siguro talaga sumobra na eh. Nakakulong. Yung Yusek Lopez. Yung Yusek Lopez. Akalain mo nagpasinag lang sila ng mga video. Bigla na lang in-extend ng another 5 days ang pagkakakulong. Ano nangyari? Iniiba daw yung tagpo tsaka hindi na naman daw Sinong nag-iba ng tagpo? Pinayagan ba yun na matanong man lang kung may kaugnayan sa mga pinalitaw ng mga video? May nakapagsalita ba sa kanya? Meron siyang abogado na magsalita para sa kanya para depensa ng sarili? Wala. Bigla na lang nag-motion, walang objection, in-approve yun. Kasi hindi ako pwedeng mag-object eh. Kasi daw hindi ako member eh. Hindi ka member yung committee. Kapag hindi ako member, hindi ako pwedeng mag-object. Ganun ang nila eh. Ayun. Anong klaseng proseso nangyayari? Ikaw ang vice president. Baka higit pa doon, nasabi mo eh. Mukhang tanungin mo uli, ano masasabi ko? May sinabi meron siyang nobela eh. It's about Voltaire. Voltaire? Nakalimutan ko yung babae yung nagsulat. Sabi niya, Voltes 5 kasi alam ko. Yung Voltaire yun eh. Isang manunulat na talaga yun. Okay. Kasing kalibre nila mga kawan yan, mga William Shakespeare. Kilala ko yan. Sabi hindi si Voltaire ang nagsabi. Yung nagsulat nung kasaysayan ni Voltaire. Isang babae. I may disagree with what you said. Ayun nga. But I will fight to the death your right to say it. Tanong mo sa akin. I may disagree with her. Pero karapatan niya magsalita eh. Demokrasya tayo eh. Alam niya naman ang consequence, di ba?
Yun. Oh. Pero ang sabi ng mga taga-DOJ, si Yusek Hindi, kasi pag yan ang pinag-uusapan natin, nalilihis tayo sa dapat nating tuntunin. Opo. Yan ang ginagawa nila na doon nga napupunta yung, yung narrative. Yung usapan. Hindi yun ang narrative. Ang pinagmulan nito, bakit siya nagsalita ng ganun? Ayun. Doon tayo dapat. Di ba? At saka yung binabanggit na... Yun na lang mga halimbawa. Oo. Binigyan ng 5 days. Oo. Andun pa sa ospital, binigyan another 5 days. Nasaan ang Extended. due process? Ano sinasabi ng saligang batas? Sa due process. The due process. Oo. Basahin mo. Nakakalimutan ko na kung Hindi, nasa Bill of Rights. Alam mo yung pinakamatatag na depensa ng isang tao laban sa lahat ng mga umuusig sa kanya, yun ang Bill of Rights. Opo. Yun ang Di ba? kanyang... No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Liberty, nakakulong. Due process of I-extend niya ng 5 days, hindi man lang natanong, walang nagtanggol sa kanya, nang dahil lamang yung isang congresswoman na talagang mahilig magpakulong, binigyan ng 5 days, sumagot ka agad, is there any objection? No Hearing objection. none, Demotion is approved. Ayun, oo nga. Ito na ang pinakamalala na nangyari sa buong kasaysayan ng House of Representatives. Yun ang pagkukulan natin ng atensyon. Hindi yung sinabi ng Ayun. Vice President. Sapagkat yun ay katapus-tapusan na ng kanya sigurong pagdaramdam. Resulta Na wala lang. na sigurong ibang masabi. Nako, oo nga. No? So yun Nelson. resulta Tama. ng matinding pangyayari sa Kasi buhay niya. ang nakalagay pala dito, yung clause na sinasabi nyo na no person shall be deprived of life, liberty, or property without Sunod due mo. process. Meron pa. Ito pala kung this clause applies to all levels of government. Oo naman. Hindi, ituloy mo pa yung liberty or property without due process of law. Meron pa kasunod na statement. Iba to nakita ko. Ano iba? Sige, hanapin mo ulit. Iba yung Tuloy kapatid. mo. Tuloy mo. Well, dun ho sa pangyayari ito ngayon, Kong, ang... Anong pangyayari? Doon sa pinag-uusapan natin, di ba? Alin doon? Baka babalik ka na naman doon. Ayaw ko doon dito ka bumalik. Doon sa sinasabi ko. Sa due process. Hindi. Yung ipinupunto po kasi ni VP Inday, wala kasi kaming kakampi rito eh. Baka sobra-sobra na ginagawa ninyo. Wala nga siya. Sino bang kakampi niya? Ako lang, hindi ako kakampi niya eh. Ako lang pinalilitaw nilang kakampi sapagkat ako sumasalig lang ako doon sa tama. Yun. Kaya napagkakamalan ako na may kinakampihan. Ang kinakampihan ko yung tama. Ayaw naman nilang pakinggan ng tama. Kaya lumilitaw akong kontrabida. Ito ko, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Ayan. No person shall be denied the equal protection of law. Wala siyang abogado. Nakaratay sa ospital. Nag-motion isang congresswoman nang palagi niyang iniisip, ay magpakulong na lang ng tao nang walang katwiran. Ay, hindi mo nakita, tuwan-tuwa siya nung naipakulong niya noon. Nakipag-fist bump pa eh. Sasayaw-sayaw pa eh. Kulong na niya. Meron bang ganito? Ikaw ba natutuwa ka? Halimbawa, Congressman Nelson, Congressman Jen. Opo. Ginawa natin yon alang-alang doon sa pagsisikap natin na kaya lang natin gagamitin yung contempt power ng Congress sapagkat walang isang taong makapagbibigay sa atin ng tulong para makumpleto itong ating panukalang batas. Ito lang, wala nang iba. Kaya mapipilitan tayo na i-contempt pag hindi sa sumagot. Opo. Yun ang kondisyon nun eh. Yun pala, doon pala ginagamit ang Kailangan contempt power. nakasalalay sa impormasyon na makukuha mo para makumpleto yung panukalang batas na iniisip natin. Wala tayong mapagkukunan. Isa lang. Walang iba. Yan ang sinasabi ng ating jurisprudence. Hindi. Hindi ko ikatutuwa yung ako'y makapagpakulong ng isang tao. Hindi. Sila nakita eh. Tuwan-tuwa na sasayaw-sayaw pang ganyan eh. Diyan mo makikita ano yung nasa puso nila. Yun ang pag-usapan natin. Nalilihis tayo sa ano eh. Ang palagi, anong sinabi? Anong masasabi mo sa sinabi ni Vice President? Akala mo naman eh. Kasi nga naman ko, alam nyo, hindi nyo maalis sa taong bayan. Nag-react kasi ang buong gobyerno eh. Doon sa statement na yun. Pati nga police, NBI, AFP. Sabi ko sa inyo, pati barangay, pati opisyal ng barangay gusto mag-react eh. Doon sa statement na yun. Ganun ho
Parang ganun ho, kalaki yung impact. Gustong mag-react kasi hindi nila alam ang pinangyarihan. Pero kapag nalaman nila ang pinangyari, kamukha ng ating pinag-uusapan ngayon, ipagkikibit balikat yun eh. Ano ang natural reaction ng isang tao na kumbaga sa daga o pusa na talagang nasukol na at sa palagang lahat ng kanyon, sabi ko nga, ay nakatutok sa kanya, kahit papaano mangangagat eh. Ay, usap naman ho. Tama o hindi? Totoo po yun. Yun natural, daga lang ang pinag-uusapan natin eh. Opisina ng Vice President, pero she feels helpless. The office of the Vice President is under siege. Ano sasabihin niya? Pati yung kanyang kapersonal na kapakanan. Ang tatay niya, ang tatay niya na dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas is the subject matter of the Quadcom. Ayo. Kaya pala paulit-ulit yung sinasabing, Your Honor, please, wala kasi kaming kakampi rito eh. Walang makapag... Hindi siya tinatanong. Ang tinatanong yung mga ano niya, nandun lang siya nakupo. Tapos yung paglustay po ng salapi. Alam mo na sabi niya, alisin niya naman po niya. Pero strike out niya, tama. Sinang-ayun na naman. Opo. At bigla sumang-ayong kagad yung isa. Alam niyang mali eh. Mali. Pero sinasabi niya. Di lalo na yung mga conclusive part ng mga bago sila matapos ng ano. Mr. Chair, nakita po ninyo. Dahil po sa kanilang mga ganyan, napatunayan, muli po nating napatunayan. Ang hindi makatwirang paggamit po ng ganito, ng ganyan. Yung lahat ng conclusion na yun, dapat wag mong isali doon. Yan ang linyada ng mga makabayan black congressmen. Diba? Opo. Nakikita mo pagka yung aking legal issue, merong abogado doon. Ayaw sumagot sa akin. Alam nila yung katwiran. Eh. So sasabihin nila, hindi kami kikibo. Ang kikibo, yung hindi abogado. Nakita mo yung isang makabayan? Opo. Pinipilit niya nung pinigilan ko na, hindi ba po pwede ka yung hypothetical? Hindi po, paano kung hindi po tayo gagawa ng sitwasyon eh, bla 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 bla, paano po tayo makagagawa ng batas? Mr. Chair, nakita mo, because he's a non-lawyer, he insists on something that should not be done in the first place. Kaya pala isang Tapos nakatingin siya sa akin na gano'n. Kaya pala yung isang abogado na tao din ng OBP, your question is hypothetical po ba? Parang lagi niyang binibigyan ng punto yon. Yes, hypothetical question po ito. Kaya kung halimbawa yung tunay na korte dyan, lahat ng mayo walang hindi po pwede ako yan. yung defense counsel. Wala lulusot doon kahit isa. Objection agad. Sasabihin ko yun. Ngayon pa sasabihin ko na, lahat ng mga tanong na yun, walang lulusot. Ito, meron kayong binabanggit kanina. Yung dating senador magbibigay ng matrix. Tatanggapin ba ng Quadcom? Na-validate ba yun? Binigyan ba ng kopya yung kung sino yung dapat bigyan? Na ano ba yun? Meron ba nagpatibay, nagpatunay yung mga signatures, nandun ba yun? So pagkatapos, i-confront mo yung dating presidente sa isang bagay na hearsay? Pagka hearsay, baliwala eh. It's a piece of paper. O i-confront mo naman ang Pangulo dahil sa matrix na yun. Sino ba itong taong ito? Kaya pala yun ang kinakatwiran niya nung si Pangulo Duterte. So halimbawa, ito yung Mr. Chair, I am presenting to this Quadcom the blah 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 and blah blah blah. Ano, validated? Is this gospel truth? O sasabihin ng abogado, Mr. Chair, Your Honor, objection. Sino nagpapatunay ng papel na yan? Mga ebidensya mo, di ba? That's a scrap of paper, Your Honor. Pero sa Quadcom... Ano sasagot ng court? Sustain. Ibig sabihin, tama ka. Tama. Hindi tatanggapin yon. Paano tatanggapin yun? Bigla na lang dumating. Para bang papel nang galing sa langit, bigla ngayong napunta rito, ipipresent dito. Meron ba namang ganun? Pero sa Quadcom, tinatanggap po kasi yun ng Kongreso. Yun ang sinasabi natin. Di ba? Yun ang sinasabi natin. Napagtalunan na natin ito eh. Lahat tinatanggap, kay basura tinatanggap. Pagkatapos ka mo, ikaw yata yung nagsabi, meron naman kanyang transcript eh. Sige. Ano yung transcript? Basura ang pinagkunan, pati transcript basura. Tatanggapin ng ICC. Ano sabi natin? Kung inutil ang ICC, tanggapin niya. Sana naman, hindi sila inutil, Kong. At naiintindihan nila yung proseso ng takbo ng hukuman nila. Hindi, inutil din. Ako naman, Kong, naniniwala. Baka naman hindi. Baka naman hindi. Baka hindi. Palagay ko ito na bigyan ng ticket papunta nun. Papunta akong din Netherlands eh. Ay, nako. Break muna, Kong. Talaga naman.